أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wassallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, pag-uumpisa ng ating pagpapaliwanag na aklat o maliit na aklat o risala ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ang aklat na Talata al-Usul o tinatawag natin itong Usul at Talata. Na ang aklat na ito ay recommended sa atin ng mga ulama. Nasa isa sa pinakaunang-unang aklat na dapat pag-aralan ng mga Muslim ang Usul at Talata o ang Talata al-Usul. Ito ay isang aklat na summary, maiksing aklat na siguro mahigit 10 meeting lamang kung talagang mahaba. At ito ay naipaliwanag ko na rin ng maraming beses sa center, sa masjid, sa iba pang mga duros. Kaya lang, ito ay isang aklat na maging kami, palagi namin itong paulit-ulit na pinag-aaralan sa mga ulama. Ito yung nirekomenda sa amin minsan kapag meron kaming dawra o seminar. Ito isa sa aming pinag-aaralan, inuulit-ulit. So, ang kahalagahan ng aklat na ito ay narito sa aklat na ito ang unang-unang 3 fundamentals o usul ng din. At ang fundamentals na yan ang unang-unang katanungan na itatanong sa libingan kapag nilibing ang isang tao. Sino mang tao, hindi lamang ang Muslim, ang lahat ng Bani Adam o lahat ng inilibing na mamamatay sa libingan, ito ay itatanong ang 3 katanungan. Kaya ito ay napakahalagang alamin, lalong-lalo na ng mga Muslim. Dahil ito ay daruri o wajib o fardain sa lahat ng mga Muslim. So hindi na natin babanggitin ang biography ng Imam dahil siya ay palagi na nating nababanggit sa Kitab at-Tauhid, sa Qawaid al-Arba, sa Kashfus Syubuhat at iba pang maaklat ng Imam rahimahullah. Ito rin ay sa topic ng Tauhid o usul ng din. Sasabi rito ng Imam rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. So nag-umpisa sa basmala na ito ay palagi na natin na ipapaliwanag na ito ang pinakamahalaga sa lahat, na mag-umpisa tayo sa Bismillah. At ito rin ay ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maging kapag siya ay sumusulat sa mga muluk o sa mga umara. Kaya ang mga ulama na mga Muslim, lalong-lalo na meron talagang matatag na kaalaman, pinakamahalaga talaga na unahin nating dawahan ay ang mga umara. Katulad ng ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinulatan niya ang mga, halimbawa, ang emperor ng Rome na si Herakla, ang ng Egypt at iba pang mga pero Kisra ng Persia. Alam natin sa history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papadala siya ng sulat. Sinusulatan niya ang mga leader, lalo ng pinuno ng bansa. So kaya yan ay tungkulin ng mga ulama natin, mga Muslim na may talagang matatag na kaalaman na dapat yan ang unahing dawahan. Kasi kapag tinanggap ng mga leader, mga pinuno, maaaring siya ang magdawa sa kanya. Sallallahu alaihi wasallam, inuuna niya yung mga, kapag doon sa loob ng Jaziratul Arab, inuuna niya yung mga leader ng mga karya o village. Sa atin, halimbawa, barangay o naman ang tawag sa lugar na yan, yung mga pinuno. So nag-umpisa rito ang Imam rahimahullah, sabi niya, pagkatapos ng basmala, I'lam rahimakallah, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. I'lam, ito ay fi'il amar na nababanggit ng maraming sallallahu alaihi wasallam, na kapag ginamit ang salitang i'lam, ito ay obligado talaga na mag-concentrate tayo, makinig tayo, at yung puso natin ay ilagay natin sa concentration dahil mayroong babanggitin sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ganon din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pagkatapos sabi niya rito, rahimakallah. Ito ay dua ng Imam rahimahullah sa mga babasa ng kanyang aklat o makikinig ng kanyang aklat kapag ito ay pinapaliwanag na ito ay kanyang mercy sa kanyang mga taong, sa mga Muslim. Na ang ibig sabihin na kapag, kasi kalimitan ginagamit natin ang rahimahullah, pero kapag sa second person, rahimakallah, ito ay kalimitan ginagamit natin sa patay ng tao, rahimahullah. Pero kapag buhay na minsan o kaya naman ganitong ina-address yung mukatab, rahimakallah. Nang tinutukoy dito ang Imam ay inihiling niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pangalagaan, tayo ay proteksyonan sa mga anumang mangyayari sa atin sa mustakbal. Ganon din kasama rin dito, sabi ng ibang mga nagpapaliwanag na yung ito ay istighfar na tayo patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nakalipas nating mga nagawang pagkakamali. Kapag pinagsama ang salitang rahimahullah at saka istighfar, magkaiba ang kanyang meaning. Alam naman natin na ang istighfar ay sa madi, nakalipas, at ang mercy naman ay sa future, na pagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mercy. At kapag pinagkaloob na Allah subhanahu wa ta'ala ang mercy sa isang tao, ito ay napakalaking biyaya. Napakalaking biyaya. Pagkatapos sabi niya rito, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Ang saan ginamit niya rito, katotohanan, annahu, ito ay indeed o katotohanan, yajibu alayna. Ito ay wajib, fard alayna. Sabi niya, tinutukoy niya dito lahat ng mga Muslim. Ito man ay babae o lalaki, malaya man o alipin, matanda man o bata na umabot sa sapat na gulang. Ito man ay pinuno at yung taong nasasakupan. Ito ay obligado sa lahat ng Muslim. Sabi nga ng mga ulama, fard aini o fard ain. Kasi alam natin ang ilm dalawang klase. Sa ilm ng Sharia, unang-una ay yung fard ain na obligado ito sa lahat ng Muslim. Una-una na alamin ito tatlong masala na nabanggit dito. Na yung tatlong katanungan sa libingan na alamin natin o kilalanin natin kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang ating propeta. Pangatlo, ang ating din. At pagkatapos, ang din na yan, yung arkanul iman at saka arkanul Islam. Arkanul Islam at saka arkanul iman. Yan, tinutukoy natin din. So yan ay obligado sa lahat ng mga Muslim. At kapag ang isang Muslim, kapag sinabi natin obligado, wajib o pardain, ito ay kapag hindi natin ito ginawa, tayo nagkakasala. At kapag nagkakasala, tayo ay nararapat na parusahan. So hindi ito mustahab o recommended, ito ay wajib na alamin na isang Muslim. Ito man sabihin natin kahit na siya ay isang ipinanganak na Muslim o isang bagong Muslim. Hindi sapat sabihin natin Muslim na ako ay hindi ko na alamin ang tatlong usul lang din. Yan ay pinakamahalaga, lalong-lalo na sinilang man Muslim o bagong Muslim, ito ay wajib sa atin lahat. Na alamin kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala, sino ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ano ang ating din. Ito ay wajib. Yung mga ibang kaalaman, pagkatapos niyan ay, sabihin natin, yung extension na knowledge sa fiqh at iba pang mga masala, ito ay kung may mga ulama, kung sino mang gustong mag-extend ng kanyang knowledge. Pero ang usul ng din na tatlo na tatanong sa libingan, ito ay obligado at tayo magkakasala kapag hindi natin ito nagampanan o nagawa. Kaya wajib ang kaalaman. Pangalawang uri ng ilma yung fard kifaya, na kapag halimbawa yung pag-aaral ng malalim sa Sharia, halimbawa sa iba pang mga puro ng din, ito ay sa mga ulama o sa mga guro. Hindi ito, kapag may gumagawa na yan, ay hindi na tayo magkakasala. Pagkatapos sabi rito ng Imam, arba'i masail, 4 na issue, 4 na masala. Para sinumpisa niya, al-ula, al-ilmu. Al-ula, sabi niya, una sa lahat, ang kaalaman. Al-ilmu. So, ang ibig sabihin ng salitang ilm ay yung na idrak as-shay, na i-comprehend natin o alamin natin na isang bagay
na ang tunay na tinutukoy nating kaalaman ay yung kaalaman na talagang waki o talagang tunay ang pangyayari. Halimbawa, sabihin natin tungkol sa kaalaman sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kapag gagamitin talaga natin ang isipan, base sa Quran, tsaka sa Sunnah, tsaka sa ating isipan, talagang ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay isa lamang. Kahit kung tingnan natin ang mga pamunuan dito sa dunya, hindi na sabihin natin, ito ay halimbawa lamang. Sa bahay lamang, hindi pwedeng dalawa ang namamahala. Kailangan yung ama. Sa barangay, hindi pwedeng dalawang barangay captain, mayor, governor, president, hindi pwede dalawa. Kailangan isa. Lalo na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nangangasiwa ng buong kaun, ng buong sanlibutan. Dapat isa lamang. So yan ay kaalaman na sumasang-ayon sa tunay na pangyayari. Sa waki. Yan ang ibig sabihin ng salitang ilm. At ang kabaliktaran niyan ay jahal. Hindi maaaring ang Diyos ay ang isang creator maging nilikha. Hindi maaari ang nilikha maging creator. So yan ay waki. Yan ay talagang katotohanan na pangyayari. Reality na hindi pwedeng i-deny ng isipan ng tao. Pagkatapos sabi rito, al-ilm huwa ma'rifatullah. Unang-una. Ito palagi ang unang kaalaman na dapat alamin ng lahat. Ng lahat ng Muslim, mag hindi Muslim. Kung tayo ay, yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha, bakit tayo nandito sa dunya, bakit niya tayo nilikha. Dapat yan ang unang kaalaman na dapat nating alamin. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay nagsusugo ng sugo niya na para magdawa, ano ang kanyang habihin palagi? Paawwalu tad'uhum ilay. Sabi niya, ang unang-unang bagay na dapat yung imbitahan ng mga tao, sabi niya, syahadatu an la ilaha illallah. Sa ibang riwaya, sabi niya, ay yuwahhidullah, sa tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon din sa Quran, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Sabi niya, ito ang aking landas, sabihin ninyo, ito ang aking landas. Ano ang dawa? Ad'u ilallah. Una-una sa lahat. Kaya paano natin malalaman ang ano yan? Ma'rifatullah, paano natin aalamin? Una-una sa kanyang mga ayat sa Quran, ayatul syar'iyah. Kapag binasa talaga ng tao ang Quran, malalaman natin, mapatutunayan natin, mapag-aalaman natin na nabanggit niya mismo, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa Quran. Ang kanyang asma, ang kanyang sifat, ang kanyang dat, ang kanyang af'al, nababanggit niya sa Quran lahat. Ito ang magbibigay sa atin ng impormasyon o ng ma'rifa o ng kaalaman tungkol sa ating kalik. Pagkatapos, ang pag-aaral na yan, pagkilala sa ating Creator, para maipagkaloob talaga natin ang kanyang karapatan sa atin. Kapag kilala natin kung sino ang lumikha sa atin, so, kailangan matupad talaga natin ang dahilan kung bakit tayo nilikha, na ipagkaloob natin ang kanyang karapatan, ang kanyang hukuk. Dahil walang ibang may karapatan ng pagsamba maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang may karapatan ng tunay na paniniwala maliban lamang sa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaya sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Ito ay tinakda o utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyo na wala kayo ibang sasambahin maliban sa kanya. So, paano natin niya malalaman? Magagawa kung hindi natin siya kikilalanin, hindi natin niya alamin. So yan ang unang kaalaman na dapat alamin ng mga Muslim, ang tauhid ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos sabi rito, wa ma'rifatun nabihi sallallahu alaihi wasallam, at alamin, kilalanin kung sino ang kanyang nabi, ang kanyang sugo. So, ang unang katanungan sa libingan, man rabbuka? So, kapag pinag-aralan talaga natin ng mabuti ang tauhid, masasagot yan. At isinabubuhay ng tao yung tauhid na yan, masasagot yan katanungan sa libingan. Pangalawang katanungan, sabi dito, sabi dito, ma'rifatun nabihi. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tumanggap ng risala ng upang
ipaliwanag sa atin, linawin sa atin, ipakita sa atin ang lahat ng pamaraan ng din ng Islam. Ultimo, ang pagpunta natin sa ating palikuran ay hindi ito nakalimutan ng pinakita sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging ang ating pagtulog, kung paano matulog ang tao, paggising niya sa umaga. So siya ang ating kudwa. Siya ang binigay sa atin Allah subhanahu wa ta'ala na modelo. Lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Kaya sabi nga ng imam sa kanyang, dito sa ibang parte ng aklat, sabi niya, ang ibig sabihin ng Muhammad Rasulullah, ta'atuhu pima amar, tasdikuhu pima akbar, wajtinabu ma naha anhu wa syajar, an la yu'badallaha illa bima syara. Na ang tahqiq o pagpapatotoo ng pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sundin natin ang lahat ng kanyang pinag-uutos. Paniwalaan natin ang lahat ng dala niyang katuruan. Ano man, nakikita man natin o hindi. Nabanggit niya sa atin kung ano nangyayari sa Barsak. Nabanggit niya sa atin ang paraiso na wala pa nakakita. Sinabi niya ang mga mu'min, nasa ibon na green na umiikot sa Jannah at siya ay nagtatabasa sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang mga kapirin at mga ang kanyang libingan ay hupra ng apoy. Uhukay ng apoy ang kanyang libingan. So, pagkatapos, layuan natin ang kanyang mga pinagbabawal, halimbawa mga pagkain, o mga gawain, o mga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa sinabi sa Quran, hurrimat alaykum al-maytata wad-dam wa lahmal kinsir. Hindi doon nabanggit yung halimbawa, yung nabanggit ng propeta na ang mga ibon na may bagwis, matatalim na kuko at tuka, na ito pinagbabawal, kumakain ng laham. Ganon din yung mga hayop na mababangis na kumakain ng karne ng kapwa nila hayop. Ito ay hindi nabanggit sa Quran, pero ito ay nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, layuan natin ang kanyang pinagbabawal at hindi tayo sasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang sa pamaraan ng kanyang pagsamba. Ito ang hakika o katotohanan ng Muhammad Rasulullah. Na magagampanan natin, masasagot natin ang katanungan sa libingan kapag isinabubuhay talaga natin ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una-una ay tauhid, pagkatapos ang tauhid, pangangalaga sa syirk, sunnah, pangangalaga sa anumang uri ng pagdumi ng ating mutaba o paniniwala sa Rasulullah ay yung pagsunod sa sunnah at paglayo sa anumang uri ng bid'ah. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Sabi ng Imam rahimahullah, at alamin, pag-aralan ang din ng Islam bil adillah. Subhanallah. Ito ay napakabigat na statement ng Imam rahimahullah, na maraming mga Muslim na mukhalaf pa sa salita na ito. Alamin nyo ang inyong din, sabi niya, Islam bil adillah. Adillah, ito yung plural ng dalil. Na alamin ninyo ang inyong religion, ang inyong din, ang Islam, ang inyong Islam na base sa kaalaman, sa evidence. Ano ang dalil na yan? Magmula lamang sa kitab at saka sa sunod. Wala tayo ba pagkukunan ng dalil? Din, anong ibig sabihin ng salitang din? Ang din, ito ang manhaj o pamaraan na pinadala sa lahat ng mga ambiya at saka rusul. Magmula sa lahat ng messenger, kapag ang mga tao ay naliligaw, nagpapadala ng panibagong rusul at mga ambiya, at ang kalang ibabalik nila ang mga tao sa tunay na din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tamang paniw sa usul ng din ang arkanul iman, arkanul Islam, arkanul al-ihsan. Ito. Kung ano ang pinadalang din sa mga rasul at mga iisa lamang ang din ng mga sugo at mga rasul ang din ng Islam. At iba pang meaning ng din sa Quran at saka sa Sunnah, ibig sabihin al-amalus salih, ibada, yan ang ibig sabihin, pagsamba, yan ang ibig sabihin ng salitang din. Pagkatapos sabi dito ng Imam Rahim, dinil Islam. So walang ibang tinutukoy na din ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban sa Islam. Hindi tinatanggap pa anumang uri ng din. So ang mga Yahud ng panahon ni Propeta Musa sallallahu alaihi wasallam, ang kanilang din Islam. Yung mga naniwala sa kanya, tawag sa kanilang Muslim. So ang kanilang din Islam.
Ang Yahud na katawagan yan ay ano lamang, para halimbawa sa ating panahon, tinatawag tayo na ibang mga ano ay Umma al-Muhammadiyya. Ganyan halimbawa. Pero ang mga follower ni Prophet Musa alayhi salam, nabanggit sa Quran at sa Sunnah, sabi nga, wa nahnu lahu muslimun, na kami ay mga Muslim. Kami ay mga Muslim. So anong ibig sabihin ng salitang Islam? Ang kahulugan ng salitang Islam, general meaning ng salitang Islam, istislam lillah bitawhid wal inqiyad lahu bita'a wa bara'atun minasyirk wa ahli. Ito ang talaga ko, ito ang meaning na nabanggit sa Quran at saka sa Sunnah. So sabihin natin salam o kapayapaan, ito ay lugatan sa luga, pero sa istila o sa Sharia o sa lisan ng Sharia, ang ibig sabihin ng salitang Islam, istislam lillah bitawhid wal inqiyad lahu bita'a wa bara'atun minasyirk wa ahli. Ito ang ibig sabihin talaga ng ano na nabanggit sa Quran. Banggit sa Quran. So sa ibig sabihin, sabi ng Imam rahimahullah, istislam lillah bitawhid, na isurrender, isuko natin ang ating sarili sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo magpapasuko kung kanino man o sa ibang katuruan, ibang batas o ibang sistema. Tayo ay nagpapasakop lamang sa tauhid, sa oneness ng Allah subhanahu wa ta'ala. Umiikot ang ating buhay, ang ating katuruan sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Umiikot ang lahat ng umur ng ating din. Ang ating salat para sa tauhid. Ang ating siyam para sa tauhid. Ang ating saka para sa tauhid. Ang ating hajj para sa tauhid. Lahat ng umur ng ating din, ang paniniwala natin, anim, para sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan umiikot lahat. Kasi yan ang pinakapundasyon na lahat. Diyan bumabalik lahat. So kaya, isinusurrender natin, isinusuko natin ang ating sarili sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inqiyad lahu bita'a. At tayo ay nagpapasakop sa pagsunod sa lahat ng pinag-uutos at umiiwas sa lahat ng pinagbabawal. Kasi yan ay command ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay din ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong kanyang batas. So dapat sundin natin. Magsala ng 5 beses ang araw, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, mag-hajj ng 1 beses sa kanyang tanang buhay, at magbayad ng saka kapag siya ay may na-meet niya yung nisab. Ganon din ang mga kababaihan dapat maghijab. Mga kalalakihan dapat magsuot ng tamang kasuotan at takpan ng kanilang aura. Lalo na sa oras ng sala, dapat takpan pati balikat sa lalaki. Kasi may mga lalaki nakikita ko, akala nila ang aura lamang from navel to the knee. Ito ay sa labas ng sala, pero kapag sa loob ng sala, dapat takpan pati balikat. Yan ay nabanggit sa kitab As-Salah. So, maaari pati din Islam. Pagkatapos sabi nga ng imam sa paliwanag ng mga ulama ng inqiyad lahu bita'a wa bara'atun minasyirk wa ahli. Hindi sapat sa isang Muslim na tayo ay naniniwala sa tauhid o sa oneness ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kompleto ang tauhid kung walang bara'atun minasyirk. Hindi ang tauhid kapag walang paglayo sa syirk. Wala tayong, ang isang tao na naniniwala sa oneness ng kanyang khalik o ng creator, pero hindi naman siya lumalayo sa syirk. Wala siyang pagkakaiba sa mga musyrikin at mga kafirin. Kasi marami nagkiklaim na hindi mga Muslim na we believe in the oneness of Allah. Pero hindi naman sila lumalayo sa pagtatambal o dumadaan sa sino man na kailang tinatawagan. Kaya sila ay nahulog sa syirk at sila ay napunta sa kufur o sila ay consider na musyrikin. Ganon din ang halimbawa sabihin natin kung tayo nga ay sumasamba sa Allah at lumalayo tayo sa syirk. Kailangan din layuan natin yung mga tao na magbibigay sa atin ng impluwensya na makurap ang ating din. Halimbawa, lalo ako tayo nakatira sa lugar na hindi mga Muslim. Kailangan talaga pangalagaan natin ang ating sarili kasi maraming Muslim na naapektuhan dahil kahalubilo sila, ginagaya nila ang kanilang pamamaraan. Pagdating ng mga ng kanilang okasyon, maraming Muslim na sumasama. Sabi nila, hindi kami niniwala na ang Diyos ay pinanganak. Pero ang pagdalo o pakikisama o pagbati man lamang ng sinasabi nating Merry Christmas o ano, yan ay pakikisama o pagsang-ayon sa kanilang maling paniniwala. Sabi nga natin, lam yalid walam yulad. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, hindi tayo naniniwala ng anak ay pinanganak.
So kailan wa bara'atu bayna syirk wa ahli, at tinutukoy dito yung mga taong naniniwala sa hindi naniniwala sa Islam hangga't maaari. Dayuan natin. Hindi pinagbabawal na yung muamalat na makitungo tayo sa kanila, makipagnegosyo tayo sa kanila, bumili tayo ng mga halal sa kanila, sila din sa atin. Propeta, yung nangyari sa propeta sa Madina. Ang mga Yahud at iba bang mga Muslimin, sila ay nagbabayin, sila ay nakikipag-deal, muamalat. Pero meron silang tinatawag nating hudud o hangganan. Ganon din sa mga Muslim na kumukuha ng katulong ng mga o kasama sa bahay na dapat hangga't maaari Muslim ang ating kasama sa bahay, lalo kung pinagkakatiwala natin ang ating mga anak sa kanila. Ito ay delikado. Sabi dito ng Imam rahimahullah, bil adillah, na ang Islam ito ay base sa adillah. Hindi ito base sa blind follower. Bawal ang taklid sa Islam. Kahit na sabihin natin yan ay ating ninuno, ang ating lolo, kahit na ulama, sabihin natin kapag ang ulama ay mukhalaf pa sa teaching ng Islam, hindi natin dapat tanggapin. Kaya sabi rito ng Imam, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, base sa mga katibayan. Ito ay plural ng dalil. Ang Islam ito ay din ng adillah, din ng dalil, hindi ito din ng opinion, ginagamit ang isipan o haka-haka o panaginip o ano man. Ang Islam ay bil adillah, base sa mga evidence o proof magmula sa kitab at saka sa sunnah. At ang tinutukoy ditong adillah ay ang Quran at saka sunnah. Ito lamang ating dalil, wala tayong ibang dalil. Ito ang masdar ng ating ilm. Ito ang masdar o tinatawag nating source o pagkukunan natin ng ating kaalaman. Ang kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi nga ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah sa kanyang Syafiyya wa Qafiyya, sabi niya, al-ilm wa kitab wa sunnah, al-ilm huwa qala as-sahaba. Kung ano ang pag-intindi ng mga sahaba ridwanallahu alaihim. So kasi ang mga sahaba ridwanallahu alaihim, sila talaga ang tilmid o nakaupo sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-intindi ng Islam ng mga sahaba direkta sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasama sila habang tinatanggap ang revelation, ang Quran. So kaya ang pag-intindi na sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar radiyallahu anhum wa radu'an. So Allah subhanahu wa ta'ala kinalulugudan niya ang mga sahaba ridwanallahu alaihim. Isa yan sa ating tamang pag-intindi ng ating akida, ang pagmamahal at paggalang sa mga sahaba ridwanallahu alaihim. Pagpapatuloy sabi rito ng Imam, at-taniyatu al-amalu bihi. Pangalawa, pagkatapos ng kaalaman at ang tinutukoy ditong ilm, una bago natin puntahan yung amal, ang tinutukoy ditong ilm syar'i, ilm asyari, ang kaalaman tungkol sa din ng Islam o Sharia. At ito ay yung nabanggit nga ng Imam tungkol sa tatlong mas'ala, ito ay wajib talaga sa napag-aralan. Ang tinutukoy dito, kaalaman tungkol sa Islam. Ngayon, yung makaalaman sa umur ng dunya na mga muba o pinapahintulot, halimbawa medisina, handasa, tijara at iba pang mga kaalaman na hindi na pinagbabawal sa Islam. So ito ay recommended, at kapag ito kailangan ng mga Muslim, halimbawa sa medisina o engineering o pagiging piloto para mapangalagaan natin ang ating umma, ito hindi pinagbabawal. Ito yung mubah, pinapahintulutan. So tinutukoy dito ng Imam rahimahullah na kaalaman na ikaalaman sa din ng Islam. At yan ay pinuri na Allah subhanahu wa ta'ala mga ulama sa Quran. Ulama ng din. Inna may yaksha Allah min ibadihi al-ulama. Pagpapatuloy sabi rito ng Imam, at-taniyatu al-amalu bihi, na ang kaalaman ito ay matatawag talaga na tunay na kaalaman kapag ito ay sinabuhay. Walang saysay ang kaalaman kapag hindi sinabuhay, katulad ng mga Yahud. At ang mangyayari pa sa atin kapag ito hindi natin sinabuhay, pinaktis ang ating kaalaman, so tayo ay mapapabilang doon sa kamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala.
So kaya ang bunga ng kaalaman ay ang amalus salih. Na pahalintulad ay isang puno na matatag na puno, ang kanyang puno, pagkatapos ang kanyang bunga. At ito ay ang amalus salih, mabuting gawa. At minsan ang amalus salih ng isang Muslim, ito ay sapat na maging dawa sa mga hindi mga Muslim o sa mga kapwa lang Muslim. Minsan nga, mas successful pa yung mga tao talaga isinabubuhay nila ang Islam kaysa doon sa marunong magsalita. Dahil ito talaga ay, katulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita ng mga tao talaga na siya ay moving Quran. Ay sinabubuhay niya talaga ang Quran. Pangatlo, sabi ng Imam rahimahullah, at-talitatu ad-dawatu ilayhi, na kapag pinagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, at ito talaga ay ating isinabubuhay, ito ay tungkulin ng mga Muslim, lalo na may kaalaman, na ito ay siya ay magdawa. Na ito ay naiman ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat ipaabot natin sa mga Muslim ang mensahe ng Islam, na ito ay ating ibahagi sa kanilang katotohanan na pinagkaloob sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. So, ad-dawatu ilayhi. So, ang dawa, ito ay kailangan din lalong-lalo na ang pagdadawa sa Islam, na kapag yung mga taong pinagkalooban ng karunungan at kaalaman, sapat na kaalaman, lalo na dito, kapag kailangan natin ang sapat na kaalaman na kinuha natin sa mga ulama ng sunnah, lalong-lalo na. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Yusuf, "Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Sabi ng Allah tabarak wa ta'ala, "Qul hadihi sabili." Ito ang aking landas. Ala basira. So ang basira na tinutukoy dito, sabi nga ng mga ulama ng tafsir, nasabi lang ibig sabihin dito ng basira ay, dito rin ibig sabihin ng basira yung kinakapture ng ating paningin. Pero tinutukoy dito, ilm al-yakin. Ang ibig sabihin dito ng basira sa aya na ito ay yung tiyak na kaalaman. Na ang magdadawa na isang Muslim, lalong-lalo na ay yung may tiyak na kaalaman. Hindi yung ang kanyang kaalaman ay taraddud, hindi siya tiyak, hindi siya sigurado. Kailangan dito isang taong may kaalaman, lalo ang papasok sa umur ng dawa. Kasi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamarunong sa din ng Islam. Ganon din ang mga sahaba ridwanullah alaihim. Sila ay nagdadawa na talagang alam nila ang Quran. Alam nila ang Sunnah. Kaya sabi rito, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ako, sabi ng Propeta, ako, base sa kaalaman, sa teaching ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang aking pagdadawa at yung mga susunod sa akin. Ana wa man ittaba'ani. So ngayon, may mga Muslim na nagdadawa. Ang dawa ay una papunta sa iba. Paglabas pa sa Islam ang dawa. Yung iba naman, fitna ang dawa. Fitna. Nagbibigay ng fitna sa mga Muslim. Dahil sa, hindi natin masisi. Yung iba talaga sila ay sa kanilang pagmamahal sa Islam. Kaya lang, hindi sila kumukonsulta sa mga ulama, sa mga ahlul ilm. So napapahamak ang kanilang dawa, sa halip na sila ay maggabay, sila pa ay nagliligaw ng tao. So kaya yan ang isa sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isa taong pinagkalooban ng kaalaman ay siya ay magdawa. Sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau aya." I-convey nyo ang message kahit isang aya lamang. Ang tinutukoy dito, sabi nga ni Sheikh Salih Al-Fawzan hafidahullah, sa kanyang paliwanag ng hadith, sabi niya, dalawa ang uri ng tao na nagtatablig ng aya o nagkukumbay ng aya. Una, yung mga taong may kaalaman na kaya niyang ipaliwanag ang aya ng Quran o ang hadith. So siya ay mas maganda, ipaliwanag niya talaga ito ng clear at naintindihan ng mga tao. Yung mga may kaalaman. Pangalawang uri naman ng tao na nagtatablig ng risala o ng aya at saka hadith, aya ng Quran o hadith, aya ng hadith, ay yung tao na isinulat niya lamang, halimbawa, kung eksakto ka nabanggit sa Quran, i-share niya o ipasa niya. Kung wala siyang kakaya magpaliwanag, i-share niya lang kung ano nabanggit sa Quran. Halimbawa, Ayat al-Kursi o yung Surah Al-Ikhlas.
i-type niya yun, o isulat niya, o iparinig niya yun. Sapat na. Hindi na kailangan ipaliwanag kung walang kakayahang magpaliwanag. Itong dalawang uri ng pamaraan ng pagdadawa. Ad-dawatu ilayhi. Pang-apat, sabi rito ng Imam rahimahullah, ar-rabi'atu as-sabru alal ada'u pihi. Alal ada' pihi. Na ang isang magdadawa na Muslim, ang kanyang dinadawahan, Muslim man o hindi Muslim, talagang makakaranas siya ng mga pagsubok o panlalait o anong panghahamak ng kanyang kapwa, Muslim man o hindi Muslim. So kaya kailangan handa tayo sa mga pagsubok na yan. So kailangan talaga natin magsabar. So kaya ang sabar, inilagay dito ng Imam sa huli, sabi niya rito, ar-rabi'atu as-sabar, na ang sabar ito ay kinakailangan natin sa pagkuha ng kaalaman. Hindi natin magagampanan ang masusi at matututok na pag-aaral kapag wala tayo talagang sabar. Kaya pansinin natin ang ating mga salafus salih, ang salaf ng umma, ang kanilang pagtitiis at sabar sa pagkuha ng ilm. Naglalakbay sila. Minsan po, si Imam Al-Bukhari, iba pa mga imam natin, papunta po. Nabalitaan niya yung isang ulama nasa Iraq, punta siya roon. Pagdating niya, wala pala doon. Sabi, nasa ngayon, nasa Egypt. Punta siya sa Egypt. Pagdating sa Egypt, nasa Makkah raw. Puntahan niya kung sana. Travel. Naglalakbay siya. Ang isa sa mga manner ng talibul ilma, yung rehla, paglalakbay. Kung ang mga lakbay para sa umur ng dunya, ano ba, yung mga doktor ngayon, mga scientist, pupunta sa US, pupunta sa Germany, pupunta sa Europe, para maging specialist talaga sa isang kaalaman sa medisina. Naglalakbay sila, nagre-rehla sila. Lalakbay, gumagastos ng salapi, papagod, at sila ay nahihirapan. Lalo-lalo ang umur ng din. Kasi marami sa mga umur ng din na ito ay unseen, mugay-bayat. Hindi ito basta-basta kaalaman na kung ano lamang ating magustuhan. Kailangan dito talaga maingat tayo mabuti, lalong-lalo na kapag yung arka ng iman o anumang umur ng ating din. So kailangan talaga ang sabar sa pagkuha ng ilm, pangalawa, at sa amal, sa ating pagsasabuhay o pagpapraktis ng ating gawain o mga katuruan sa Islam at pag-iwas sa pinagbabawal, kailangan natin ng sabar. Kaya sabi nga ng mga ulama, ang sabar, 3 baitang. As-sabru ala ta'atillah, ang sabar sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabru an ma'siyatillah, at ang pagsasabar sa pagsuway sa kasalanan o pagpunta sa mga pinagbabawal. As-sabru ala aqdarillah al-mu'lima, at yung pagtitiis o pagsasabar sa kung ano ang tadhana na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsubok sa isang tao na mu'lima, masakit. At ganoon din sa ating pagdadawa, katulad na nabanggit ko kanina, na ibinigay nga ng imam ang 4 na yan, al-ilm, wal-amal, ad-da'wa, ar-rabi' as-sabru ala al-ada'. Pagkatapos sabi niya rito, wad-dalilu qawluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim wal-asr. At inshallah sa susunod na natin, ipaliliwanag natin ang surah al-asr na binigay dito ng imam na ang nabanggit niyang ilm, amal, dawa at saka sabar, napapaloob lahat sa surah al-asr. Inshallah, hanggang dito lang muna. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.